Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw po sa lahat ng manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, magbibigay ako ng tips kung paano natin mapapanatiling malinis yung beddings natin, yung sa hamster beddings, at paano tayo magiging matipid para sa hamster beddings. Syempre, pag-uusapan din natin kung ano ba yung dapat gawin para mapanatiling malinis at magkaroon tayo ng schedule kung naaayon sa oras natin para sa paglilinis ng hamster bin cage natin. So ayun guys, pero bago tayo magsimula, syempre kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. Yan guys, simulan na po natin. Ganito. May mga nagtatanong kasi sa akin kung ano daw ba yung magandang gamiting beddings para sa hamster. So dito kasi sa amin guys, yung ginagamit lang namin sa ngayon is kusot po. Yung mga chips wood. Yan, marami pong nabibiling ganyan, lalo na sa mga pet store, maraming nabibiling hamster beddings. May mga commercial beddings din, pero mas maganda kung yung mga natural beddings. Kasi yung iba kasi may mga chemical, lalo na yung mga scented. Pero okay pa rin naman po yan. Wala namang masama doon. Depende. Kaso nga lang, medyo pricey siya. So, kung makakahanap naman tayo ng natural beddings, mas mainam. Kasi medyo mas mura, tapos hindi tayo mapapagastos ng malaki. Tapos guys, para hindi rin tayo mapapagastos ng malaki sa beddings, dapat regular din natin na pinapalitan. Hindi mo naman kailangan palitan lahat yung beddings. Papalitan mo lang yung mga nasusok. Halimbawa, wala kang sandbath na nilalagay. Kaya ngayon sa amin, hindi kami nakapaglagay ng sandbath. So, may portion dyan sa bin cage na dun lang po siya umiihi. So, ayun lang po yung papalitan mo ng beddings kasi ayun lang naman yung nababasa. Hindi mo kailangan lahat palitan. Ganun. Yan. Yung sa hamster pala namin ngayon is bagong linis ko lang po yan. Kapapalit ko lang din ng tubig dun sa lagayan niya. Tapos yung beddings na naiihian niya, natanggal ko na rin po. Para hindi ko lahat papalitan. Ang gagawin ko lang, tatanggalin ko lang yung mga dumi-dumi, yung mga dumi ng hamster natin na nilalabas niya, yun lang yung tatanggalin natin para hindi natin kailangan palitan yung buong beddings at hindi tayo masyadong magastos sa pag-aalaga sa hamster. So nagtatanong guys, kung bakit din ako naglalagay ng tissue, kasi kailangan ng hamster natin yung medyo malambot na beddings. So aayusin niya yan aayusin niya yan para ayun yung magiging higaan niya. Ilalagay niya yun sa hides niya. Yung hides niya pala guys, yung itim na yon, tapos pero minsan nandito siya yung parang yung glass na yung glass na yan, dyan siya madalas. Pero yung hides niya, yung itim. So doon siya nag-iimbak ng pagkain. Tapos nilinis na rin natin yan. Yun, yung mga naimpok niya rin na beddings, pinagtatanggal na rin natin. Kasi marumi na rin, pinalitan natin. Tinanggal natin lahat. Tapos hahayaan na lang natin siya ulit gumawa ng sarili niyang nest. Kasi mas natural, mas maganda. Huwag tayo yung gagawa. So maglalagay lang tayo dyan, hayaan natin siya mag-construct ng sariling niyang nest. Ganun lang. So, tapos guys, eto, kung makakabili kayo guys ng, ano ba yung tawag doon? DE powder yung tawag doon guys. Yung hinahalo sa beddings para hindi siya nagkakaroon ng mga insekto or mga ipis. Kasi minsan nilalapitan ng ipis yung beddings. Lalo na pag open area kayo. Tapos hindi ganong malinis yung surroundings. Pag may ipis sa bahay nyo, minsan talaga magkakaroon ng ipis yung hamster nyo. So, minsan kakagatin, tapos minsan din lalanggamin. So, may DE powder, pwede nyo inihalo sa beddings. Tapos, syempre, kung lilinisan nyo yung beddings, yung hamster bin cage, dapat i-disinfect nyo na rin para sigurado. Kung magpapalit kayo ng beddings, i-disinfect nyo na yung hamster bin cage. Ngayon, kung hindi naman kayo magpapalit or kung may schedule lang kayo sa pagpapalit, halimbawa kami, once a week, nagpapalit kami ng beddings. Kasi kung dati sa Pilipinas, gumagamit kami ng rice hull as beddings. Mas maganda yun kasi hindi ganong madalas magpalit, lalo na pag carbonized rice hull, yung inuling na balat ng palay.
Pag ganun yung gagamitin, hindi tayo madalas magpalit. Kahit 1 month, okay yun. Tapos maglalagay lang tayo ng doon yung buhangin para doon siya dudumi or doon siya iihi. Mas madali yun kasi yung buhangin lang yung papalitan. Tapos yung beddings namin dati is Rizal. Napakatagal bago magpalit kasi wala talagang amoy yun. Hindi gaya pag ganitong kusot lang, pag nabasa yan ng ihi niya, mabilis magpanghi. So, kailangan may schedule tayo magpalit para hindi mamamaho talaga yung hamster natin. At syempre, hindi rin magkakasakit. Yan. Sa schedule namin guys, once a week kami magpalit ng beddings. Pero everyday, kailangan tatanggalan natin yan. Kung saan siya umiihi, tatanggalan natin. Kasi kung hindi natin tatanggalan yan, magkakalat yung ihi dyan, yung basa. So, 3 days lang or 4 days, papalitan mo na lahat yan kasi mapanghina. Kaya everyday kailangan tatanggalan mo yan. Pero once a week, goods na yon para magpalit tayo ng beddings. Pag nagpalit naman tayo ng beddings guys, kailangan i-disinfect natin yung buong bean cage. Siyempre, ililipat natin yung hamster muna natin. Pag tapos na tayo magpalit ng beddings, kailangan pagbalik ng hamster natin doon is bibigyan natin siya ng treats. At syempre, hawakan din natin yung hamster para hindi siya maninibago doon sa beddings na ilalagay natin. So, yun lang guys. Ayun lang yung tips ko sa inyo. Magbigay tayo ng schedule para sa pagpapalit ng beddings. Tapos everyday, kung wala tayong sand, tanggalin natin yung naiihian. Kung anong oras natin gusto tanggalin yun, pwede nating schedule din everyday kung ano yung available time natin para hindi mabilis mamanghi yung hamster bean cage natin. Kasi pag kinakalimutan natin yan, mabilis talagang mamanghi kasi mapanghi po talaga yung ihi ng hamster. Tapos guys, yan, pag maglalagay tayo ng beddings, kailangan maglagay din tayo ng tissue para makakagawa rin siya ng malambot niya na higaan. Para mas komportable siya. Kasi yung mga kusot na ginagamit natin is medyo matitigas yan guys. Yung mga balat, yung mga kinaskas dun sa kahoy, medyo matigas yan. So, kaya naglalagay din kami ng tissue. Tapos, wag natin kakalimutan guys, magbigay ng treats after natin maglinis ng bean cage. Tapos, yung tubig, make sure natin na lagi nating malalagyan at siguradong bago yung tubig para hindi po madumi. Kasi namamaho din po yan pag hindi natin papalitan. Halimbawa, 3 days, hindi natin napalitan yan, mabaho na po yan. So, ang gagawin natin, everyday, papalitan natin para hindi po siya namamaho. At syempre, para hindi rin nagkakaroon ng bacteria. Para safe yung hamster natin. Kasi kung mapapansin natin minsan, yung hamster natin, merong mga parang bukol. Yung pala, nilalanggam na yung bean cage natin kasi nakakalimutan natin magpalit. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon po, kinakagat po yung mga hamster natin. So, nagkakaroon ng problema. So, nagiging kawawa yung hamster natin. Yun lang guys. Hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo. At kung may tanong kayo guys, pwede nyong i-comment yan sa comment section natin. At ulitin ko guys, kung di pa kayo na-subscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo.